Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi na lang nawawala yang si Vanessa tuwing gabi, anak? Sa tuwing titingnan ko siya sa higaan niya, wala siya. Baka naman po nasasaktuhan nyo lang na kapag gigising kayo, bumababa siya para magbanyo. O hindi naman kaya uminom ng tubig. Ganon din po kasi ako minsan kapag naalimpungatan. Hindi eh. Ilang gabi nang ganon ang nangyayari. Lagi siyang wala. Saka kaya nga ako gumigising para magbanyo eh. Hindi ko siya makita sa buong bahay. Kung lumalabas man po ng bahay, hayaan na lang po natin. Alam niyo naman po yun, dalaga at walang pamilya. Kaya kung umaalis man ng gabi, ayos lang yun. Hayaan niyo po. Minsan tatanungin ko siya kung saan siya pumupunta at sasabihan ko na lang din na magpaalam man lang para hindi po kayo nag-aalalang nawawala siya. Iba kasi ang kutob ko sa babaeng yon. Alam niyo ho ba kung anong nakita ko sa ilalim ng unan niya nung nakaraan? Mga buhok. Tapos may boting maliliit na may langis na mabaho. Hindi ko alam kung para saan. Talaga po? Ano naman kaya yun? Kung ganyan nga po, baka mabuting tanungin ko nga siya. Sa totoo lang po, nung nakaraan nakita ko rin siya sa bakuran eh. Nakatingala sa buwan at may binubulong. Nung tanungin ko siya, hindi naman ho sumagot. Ayoko naman hong manghusga pero baka mamaya, mali pala ng taong pinasok si Javier dito sa bahay. Naranasan mo na rin bang lokohin? Anong gagawin mo kung maipit ka sa sitwasyon sa pagpili ng alam mong tama o gumante dahil nasaktan ka? Mas paiiralin mo ba ang moralidad o ang pagnanais na makaganti man lang ng sakit sa mga taong nananakit sa'yo? Kung may sagot ka, paki-comment mo naman sa ibaba. Subaybayan mo ang kwentong ito hanggang dulo nang malaman mo kung ano nga bang tinatagong sekreto ng kasambahay kong si Vanessa. Magandang araw po sa inyo, DJ Paola. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Blessy. 40 anyos. Laking Maynila. Nangyari po ang ibabahagi kong kwento sa inyo 10 years ago. Ako po'y kasal sa asawa kong si Javier. Dala nang nabuntis niya ako nung 20 taong gulang pa lang ako. At hindi pumayag ang mga magulang ko na hindi kami ikasal. Nanggaling kasi ako sa pamilyang may pangalan sa lugar namin. Sinadya ko na lang pong palitan ang lahat ng impormasyong maaaring direktang magturo sa aming pagkakakilanlan. Bilang proteksyon sa aming privacy. Alam kong hindi gusto ni Javier, ganun din naman kung ako nung una. Pero wala na lang din kaming nagawa kundi matali sa isa't isa. Sa kasawiang palad, namatay ang anak naming ilang buwan mula nang ipinanganak ko. At maaaring yun ang naging mitya sa lahat na nangyari sa buhay ko. Isang bagay na hindi matanggap ni Javier, kaya nakagawa siya ng mga bagay laban sa akin. Sisimulan ko po ang kwento kong ito sa isang normal na umaga sa aming tahanan. Vanessa, abay kay kupad mo namang kumilos. Puyat na puyat ka yata. Dalian mo at ipagtimpla mo ng kape ang mga amo mo. Sandali lang Manang Esther. Kita niyo ng kagigising lang ng tao eh. Bakit kasi tanghali ka nang bumangon? Saan ka ba pumupunta tuwing gabi? Kaya ka napupuyat eh. Huwag niyo na ho siyang usisahin kung saan siya pumupunta ng gabi, Manang. Alam niyo namang yun lang ang oras niya para sa sarili niya. At maghapon din siyang napapagod dito sa bahay. Yun na nga anak. Pagod pala di magpahinga. Hindi yung kung saan-saan pa pumupunta. Manang dalaga naman ako, tsaka huwag niyo na akong questionin dahil hindi naman kayong nanay ko. Abat, tingnan mo talaga tong babaeng to. Bastos! Manang, hayaan niyo na ho. Huwag nang palakihin pa. Ikaw naman, Vanessa, kung pwede, huwag ka na lang ding sumagot kay Manang. Tama naman ang sinasabi niya. Tanghali ka nang bumangon. Imbis na may nakakatulong siyang maganda ng almusal wala. Ipagtimpla mo na lang ng kape ang asawa ko at papasok po to sa opisina. Ayos na ako sa tubig. Vanessa, narinig mo ba ang sinabi ko?
Sige po, Ma'am Blessy. Oo nga, Vanessa. Nanggana naman akong pumasok at magtrabaho. Masarap kang magtimpla ng kape. Siyempre, Javier. Ang ibig kong sabihin, Sir Javier. Napaangat agad ako ng tingin sa kanya nang tawagin niya lang sa pangalan ng asawa ko. Hindi ko rin maiwasang mapansin kung paanong may maliit na ngiti sa labi niya na para bang kinikilig. Sa kabilang banda, nakangiti lang naman si Javier at tila hindi na pinansin ang naging tawag ng kasambahay. Wari ba'y sanay na rin siya. Mas lalong naningkit ang mga mata ko nang ibaba ni Vanessa ang tasa ng kape sa harap niya at agad niya namang iabot yun. Dahilan para magtama ang kanilang mga kamay. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinutuban. Lalo pa nang mas lumapad ang ngiti ng babae. Agad akong tumikhim para kuhanin ang atensyon nila. Bilisan mo nang kumain at magkape, Javier. Anong oras na May meeting ka pa mamayang 9:00. Sandali na lang. Manang, mag-general cleaning tayo sa buong bahay. Lahat ng kwarto kailangang linisin ng maigi. Pati ng kwarto ninyo. Ano po? Bakit, Vanessa? May problema ba? Bakit parang gulat na gulat ka naman yata masyado? Hindi naman po. Ay nako, sa tingin ko'y magandang ideya nga yan. Medyo hindi na rin magandang amoy ng kwarto namin kahit araw-araw ko namang nililinisan. Amoy malansa. Hanap ako ng hanap ng patay na daga. Wala naman akong makita. Baka sa mga gamit na iniimbak na hindi naman po dapat tinatago, tinatapo na lang sana. Mamaya po, tutulungan ko kayo maglinis. Vanessa, ikaw ang maglinis dito sa ibaba. Kami ni Manang sa mga kwarto. Po? Sige po. Pero aakyat muna po pala ako. Kukunin ko lang ang mga labahin ko. Nakakaya naman po kung makita niyo nakatambak. Hindi na niya ako hinintay na makasagot pa. Nang mabilis pa sa 4:00 umalis siya para umakyat sa kwarto nila ni Manang Esther. Nagkatinginan na lang kaming dalawa. Habang si Javier ay tila walang napapansin sa nangyayaring tensyon. Maya-maya pa ay tumayo na siya at mabilis na humalik sa pisngi ko para magpaalam na aalis na siya. Nang matapos akong mag-agahan, agad kaming kumilos ni Manang Esther at inuna pa naming linisin ang kwarto nila. Nakasalubong pa naming pababa si Vanessa na bitbit ang mga tray ng damit niya habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Mukhang nakatunog na agad ang isang to. Malinis itong kama niya. Pinalitan niya ang sapin at punda. Pero bakit ganun, Manang? Parang may naiwan pa ring amoy. Malagsa. Oo nga. Ganitong amoy nung gamit sa ilalim ng kama niya na nakita ko. Saan kaya niya nilagay yun? Tingnan ho natin sa aparador niyo. Baka mahalata niyang ginalaw ang mga gamit niya. Titingnan lang naman po natin. Hindi natin guguluhin. Gusto ko lang makita ang sinasabi niyo. At saka hindi naman sa malisyosa ako, anak, ha. Pero kanina, napansin kong parang kakaiba ang dating niya kay Javier. Iba ang ngiti niya kapag kausap ang asawa mo. Samantalang kung sumagot sa akin, parang siyang mas matanda sa aming dalawa. Napansin ko rin ho yun, Manang. Tinitingnan ko lang siya kanina pero parang wala lang naman sa asawa ko. Ay, dapat lang hindi siya pansinin ni Javier. Mahiya na lang siya sa balat niya kung maiisip niya pang magloko. Baka nakakalimutan niyang ikaw ang dahilan kung nasaan siya ngayon. Dahil sa'yo, kaya rin siya umangat sa buhay. Huwag na muna po tayong pumunta sa ganyang usapan. Alam niyo naman mula noon, hindi ko ugaling manumbat. Kayo na po halos na nagpalaki sa akin. Natutuwa nga rin ako na lumaki kang maayos na bata. O siya, bago pa kung saan mapuntang usapan natin, maglinis na tayo. Eto po ba yung sinasabi niyo, Manang? Mga langis? Oo. Yan nga yun. Ano tong mga to? Bakit parang may gumagalaw pa sa loob ng langis? Hindi kaya aswang niyang babaeng yan. Kaya rin nawawala siya tuwing gabi. Tapos mahina rin siyang kumain ng pagkain. Hindi siya masyadong kumakain ng mga niluluto ko. Paano namang magiging gamit ng aswang to, Manang?
Yun bang pinapahid nila kapag nararamdaman nilang magbabago na sila ng anyo? Para hindi matuloy at hindi siya mabuko, magpapahid sila ng langis. Diyos ko po. Totoo ba yung sinasabi mo, Manang? Ni minsan hindi pa ako nakakita ng aswang. At hindi ko talaga iniisip na totoo sila. Totoo sila. Lalo na sa probinsyang pinanggalingan ko. Anong malay natin? Baka nga aswang talaga siya kaya siya may ganitong gamit. Sinong normal naman ang magkokolekta ng ganito? Hindi ko rin po alam eh. Paparating yata siya, Manang. Bilis, ibalik na natin. Manang Esther, tanong ko lang sana kung saan niyo itinabi yung vacuum. Hindi ko kasi makita eh. Ay nako, nandun lang yon kasama ng ibang panlinis. Teka nga, halika sa baba at ituturo ko sa'yo. Laking pasasalamat ko na lang na hindi kami nahuli ni Vanessa na pinapakialaman ang mga gamit niya. Halos hindi pa rin ako makapaniwala kung para saan nga ba ang mga gamit na yon. Dahil sa sinabi ni Manang Esther. Pumasok agad sa isip ko na kung totoo nga yun, kailangan naming bantayan si Vanessa sa kung ano nga ba talaga ang ginagawa niya, lalo na tuwing nawawala siya. Tinapos na lang namin ang paglilinis sa mga kwarto para hindi maghinala si Vanessa na ginawa namin yon para lang mangalkal ng mga gamit. Simula ng araw na yon, nagsimula rin akong mabahala. Dahil iniisip kong mukhang hindi pinag-isipan ng mabuti ni Javier kung sino ang papapasukin niya sa aming tahanan. Kaya naman isang gabi, hindi ko na napigilang magtanong sa kanya. Javier, saan ba talaga galing si Vanessa? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Masama na bang magtanong ngayon? Hindi ko na rin kasi nagawang itanong sa'yo yan nung nakaraang buwan, nung ipasok mo siya rito. Pinagsimula mo na kasi siya agad eh. At naawa naman ako sa sinabi niyang nahihirapan siya maghanap ng trabaho. Sabi ko naman sa'yo, anak siya ng kaibigan ng nanay. Kinausap ako ni nanay kasi umiyak daw sa kanya ang kaibigan niya. Kamamatay lang ng asawa at wala raw trabaho si Vanessa, kaya pinasok ko na lang siya rito sa atin. Ganun ba? Wala lang. Napapaisip lang din kasi kami ni Manang Esther. Eh ano naman bang sinasabi ni Manang sa'yo? Alam mo naman ang matatanda, Blessy. Masyadong silang maraming sinasabi kasi feeling nila mas marami silang nalalaman kaysa sa mas bata sa kanila. Hindi, Javier. Noong nakaraan kasi may nakita kami sa mga gamit ni Vanessa. Mga langis, iba-iba yung kulay, tsaka mabaho. Oh, bakit yun naman pinapakialaman ng mga gamit niya? Anong malay niyo kung koleksyon niya yon? Koleksyon? Sa tingin mo ba hindi weird na collection ng mga ganon? Sabi ni Manang baka raw langis yun na pinapahid ng mga aswang para hindi sila magpalit ng anyo. Sinasabi mo ba na aswang si Vanessa? Blessy, asawa kita. Pero hindi ko alam na naniniwala ka pala sa ganyang mga bagay. Kaibigan ko rin si Vanessa. Imposible ang sinasabi mo. Pero sabi ni Manang, totoo raw ang mga aswang. Hindi porket sinabi niyang totoo, maniniwala ka na kaagad? Tigilan mo ng pag-iisip ng kung ano-ano, lalo na sa ibang tao. Hindi maganda yan. Eh paano kung totoo? Anong gagawin mo? Kilala ko ang pamilya nila. Malapit kami nila nanay sa kanila. E di kung totoong asosya, o sila man, e di sana alam namin. Nalaman namin agad. Ewan ko. Hindi ako mapanatag eh. Pakiramdam ko may kailangan akong gawin para malaman ng totoo. At kung nagkamali man kami, at least hindi na magiging ganun ang tingin namin sa kanya. Ay nako, Blessy. Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Tsaka wala ka bang tiwala sa mga taong pinapasok ko rito sa bahay natin? Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ako magpapapasok dito nang hindi ko kinikilala ng lubos. At alam kong ikakapahamak natin. Kaya pwede ba, matulog na lang tayo. Magpahinga ka na. Huwag mong isipin ang mga kumakalabit sa utak mo. Natahimik na lang ako dahil mukhang sarado naman ang isip ni Javier sa mga bagay na bumabagabag sa akin. Kahit na ganun ang sinabi niya, hindi ako nakinig at mas naniwala ako sa mga sinabi ni Manang Esther sa akin.
Palihim kong binabantayan ang bawat galaw ni Vanessa. Pero habang tumatagal, parang iba na yata ang napapansin ko. Pansin kong masyado siyang madikit kay Javier. Hindi ko alam kung dala ba yun ang sinabi niyang magkaibigan silang dalawa noon bago siya maging kasambahay. Pero hindi ko na rin maiwasang makaramdam ng selos. Hindi ko sila mapuna, DJ Paula. Dahil bukod doon sa tawanan nila, madalas sa hapag tuwing umaga, wala naman na akong ibang mapupuna pa. Siguro dahil mula nang mamatay ang anak namin ni Javier, hindi ko na siya narinig na tumawa ng ganun kalakas. Kay Vanessa na lang. At siguro dahil na rin sa akin kaya masyado na siyang nawalan ng oras dahil sa kanya napasa ang pagpapatakbo ng negosyo namin. Marahil dala na lang ng inggit ang nararamdaman ko dahil hindi ko na kayang gawin yun kay Javier. Alam ko namang may parte pa rin sa kanya ang sinisisi ako dahil sa nangyari at hindi ko rin maiwasang maramdaman na naging pabaya ako. Bakit parang ang lalim naman yata ng iniisip mo dyan, Blessy? Kaya nga ako pumunta rito para mangamusta. Tapos, hindi ka naman makausap. Ang layo masyado ng tingin mo. Ay nako, Sandro, pasensya ka na. Marami lang din talaga akong iniisip eh. Ano ba yon? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kaibigan mo ko. Makikinig ako sa'yo. Kasi Ano? Tungkol ba yan kay Javier? May ginagawa ba sa'yo ang asawa mo? Mas lumalamig na ba siya sa'yo? hindi. Tungkol sa kasambahay namin kay Vanessa. Oh, anong meron sa baklitang yon na mukhang hipon? Maganda ang katawan tapos tapon ulo. Ikaw talaga. Kaya ka na naman sa mga banat mo. Hindi nga. Ano ang meron sa babaeng yon? Hinaharot ba ang asawa mo? May something? Mukha ring malikot ang kamay ng isang yun. Baka hindi lang pera ang nakawin, pati asawa mo. Uy, inaan mo nga ang boses mo at baka marinig ka niya. May itatanong lang din sana ako sa'yo bago ko sabihin ang iniisip ko. Oh, Gora, tanong mo na. Pasensya na kung medyo weird, pero naniniwala ka ba sa mga aswang? Ano? Bakit mo naman natanong yan? Asang ba ang kasambahay nyo? Basta, sagutin mo ako. Naniniwala ka ba sa mga tulad nila? Oo, naniniwala akong meron talagang mga tulad nila dito sa mundo. Bakit ba? Anong meron? Kasi nagulat kami ni Manang Esther sa mga gamit na tinatago ni Vanessa. Mabaho kasi kaya nilinis namin ang kwarto nila. Tapos nakita namin yung mga langis niya. Parang may mga gumagalaw pa nga sa loob ng bote. Maalingaso yung amoy, tsaka malansa. Ano? Oh my gosh! Totoo ba yan, sis? Meron siya mga ganon? Oo. Bakit? Totoo ba yun? Hindi ko alam, pero may ibang aswang na gumagamit talaga ng ganon eh. Ibang aswang? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, marami kasing uri ng aswang at may aswang nga na nagpapahid ng langis sa katawan nila para hindi sila mahuli. Diyos ko, anong gagawin ko? Sinabi ko na to kay Javier, pero ayaw niya naman makinig sa akin. Kilala niya raw si Vanessa at ang pamilya nila. Hindi raw totoo yung sinasabi ko. Ay, ang mas magandang gawin ngayon, bantayan mo yung babaeng yan. Kaya pala iba ang dating eh. Parang may tinatago. Tingnan mo kanina, habang nagpupunas ng mueble sa itaas, ngumingiti. Para bang may binubulong pa. Di kaya hindi lang aswang yan? Ano pa siya kung ganon? Baliw din. Ano ba yan, Sandy? Nakukuha mo ba talagang magbiro? Natatakot na nga ako eh. Ay, basta. Kung ako sa'yo, babantayan ko yan. Alamin mo kung totoo ngang aswang siya. Gusto mo bang tulungan kita? Tulungan? Paano mo naman ako tutulungan? Nagtaka na lamang ako nang hindi ako sagutin ng kaibigan ko, si Sandro, na tinatawag kong Sandy dahil sa pinili niyang maging babae. Matagal ko ng best friend. Mula high school hanggang kolehiyo at makapagtapos kami, parang naging kapatid na ang turing ko sa kanya. Lalo na at ang Kuya Melchor ko ay mas piniling manirahan at magtrabaho sa ibang bansa.
kahit na mas pribilehiyo kami rito sa Pilipinas. Iniba na lang ni Sandy ang usapan namin at dahil na rin sa pagiging kwela niya, nawala rin kahit papaano ang bigat ng mga iniisip ko. Pero nang nawala siya, nag-iba na naman ang ihip ng hangin sa bahay namin. Ramdam ko talagang may mali, kaya naman mas pinakinggan ko na ang kutob ko. Isang gabi, ng mga oras na yon, nasa opisina si Javier sa bahay namin at may inaasikasong papeles. Habang tulala ako sa kisame at pinag-iisipang mabuti kung lalabas ba ako para hintayin ang paglabas ni Vanessa sa silid nila, umalingasaw sa buong kwarto ang kakaibang amoy. Hindi ko maipaliwanag ang klase ng amoy na yon. Mabulok at nakakasulasok hanggang sa isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ano yun? Si Vanessa yun ah. Anong nangyayari? Ba't ka sumigaw? Ayun yung halimaw! Nasa baba ng hagdan! Diyos ko po, anong nilalang yan? Aswang! Aswang yan! Hindi ko makakalimutan ang itsura ng aswang na nakita namin sa ibaba lamang ng hagdan namin, DJ Paula. Itim na itim at payat ang kanyang pangangatawan. Hindi rin normal ang haba ng kanyang mga braso at binti na may matatalas na kuko. Ang mukha niya halos hindi mo mamumukhaan dahil natatakpan ng makapal na balahibo ang kalahati niyang mukha. Tanging ang mapupula niyang mata ang nakita namin. Pero hindi ko alam kung bakit tila mas natakot ang aswang nang makitang lumabas kaming lahat ng mga kwarto. Mabilis siyang tumakbo paalis at tumalon sa babasagin naming bintana, kaya naman nabasag yon sa paglabas niya. Diyos ko, paano nakapasok ang aswang na yun dito? Hindi ko rin po alam, Manang. Bababa lang sana ako para ipagtimpla ng kape si Sir Javier. Tapos nakita ko na siya sa ibaba. Ayos ka lang ba, Vanessa? Hindi ka naman ba niya inano? Hindi po, nakasigaw agad ako. Buti na lang lumabas kayong lahat. Pero bakit parang mas natakot pa ang aswang sa atin? Parang gusto niya talaga akong sugurin kanina. Palapit na sana siya. Kung hindi niya lang kayo nakita. Baka kailangang budburan ka ng asin para hindi makalapit ang aswang. Ano bang sinasabi mo dyan, Manang? Ayoko. Baka nagkamali lang ang aswang na yon. Baka ibang bahay ang napasok niya. Kaya siya natakot. Sige na, kumalma ka na. Ang mabuti pa siguro magpahinga na tayong lahat. Hindi. Mas maganda kung magsaboy na muna tayo ng mga asin sa bawat sulok ng bahay at magsabit ng bawang sa mga pinto at bintana. Para naman mataboy ang masasamang elemento sa bahay na ito. Sige po, Manang, tutulong ako. Ano ba kayo? Naniniwala talaga kayo sa mga ganyan? Bakit, Javier? Hindi ka ba naniniwala sa nakita mo kanina? Halos nasa harap mo na nga. Natatakot ako. Baka hindi ako makatulong sa inyo. Gusto ko nang magpahinga. Di kung ganon, pumasok ka sa kwarto. Kami na lang ang bahala rito. Halika na, Vanessa. Ihahatid na kita sa kwarto ninyo ni Manang. Pinagmasdan ko na lang ang dalawa habang paalis sila. Binuksan ni Manang Esther ang lahat ng ilaw habang minamata rin sina Javier at Vanessa. Kapwa kami hindi na gusto ang mga nangyayari sa paligid, pero nananatili pa rin kaming walang pruweba. Naging palaisipan din sa aming dalawa kung bakit tila natakot nga ang aswang. Hindi umatake at biglang umalis. Gayunpaman, alam kong dapat ko pa ring ipagpasalamat ang bagay na yon dahil walang napahamak. Kahit na mas dumami lang ang mga tanong sa isipan namin. Hindi ko naman alam na simula ng gabing yon, unti-unting lalabas ang mga katotohanan. Muling bumisita sa akin si Sandy makalipas ang 1 linggo. Napansin kong mariin ang titig niya kay Vanessa na naglilinis ng mga muebles. Hoy! Grabe naman yata ang titig mo. Baka mamaya mapansin ka niyan. Alam mo, hindi ko feel sa kanya ang vibes na aswang siya.
Parang hindi ganun ang napapansin ko sa kanya eh. Eh ano pala kung ganon? Paano ibang napapansin mo? Mas napapansin ko pang mas clingy siya sa asawa mo eh. Kanina napansin ko bago umalis yang si Javier, ay may pasulyap pa talaga siya na parang siya yung asawa. Hindi ko alam, Sandy. Baka dala lang ng inggit ko na parang hindi ko na kayang pasayan si Javier. Lalo pa't asawa ko siya. Pero ginagawa ko naman ang alam ko para hindi niya ako iwan. Mahal ko naman siya kahit ramdam kong lumala yung loob niya sa akin. Sabihin mo nga sa akin, normal lang naman na makaramdam ako ng selos kahit simpleng ngitian lang nilang dalawa, hindi ba? Ay Diyos ko te, oo naman. Baka instinct mo na yan. Kung may nararamdaman ka, bakit hindi mo alamin? Baka mali ang hinala nating aswang siya. Baka naman tama ang kutob mo. Pero matagal ko nang kilala si Javier. Sa tagal na naming nagsasama sa iisang bubong, hindi ko siya nahuling na babae at palagay ko rin na wala na siyang oras para sa ganung bagay. Matanong nga kita ha, may nangyayari pa ba sa inyong mag-asawa? Ano ka ba naman? Ang klaseng tanong yan. Siyempre, oo. Natural lang naman yun at mag-asawa kami. Talagang nahihirapan na lang ako magbuntis. Lalo na't sinabi ng doktor na mahirap daw ako magbuntis. Dahil naging irregular menstruation ko mula ng mga nakakunon. Kamusta naman siya sa kama? Okay naman ba? May thrill pa? Pinaliligaya ka pa ba niya ng lubos? Uy, ano ba naman yung mga tanong mo? Alam mo, nakakayaya yung mga tinatanong mo sa akin eh. Sagutin mo na lang. Ngayon ka pa nahiya sa akin, samantalang kinukwento ko sa iyo yung sex life ko. Uy, hindi nagaano. Para saan pa ba kasi yung tanong na yan? Kasi, kapag wala nang gana sa iyo, ibig sabihin, ginaganahan na sa iba. Mukhang hindi lang niyang kasambay ang kailangan mong bantayan, kundi pati na rin ang asawa mo. Mas lalo akong nabagabag dahil sa sinabi ni Sandy. Lalo na kung hindi mapakali kaya naman sinabi ko na rin ang bagay na yun kay Manang Esther. Nangako naman siya sa aking tutulungan niya akong alamin kung ano man ang tinatago ni Vanessa. Ganun na rin ang asawa ko kung meron man. Hanggang sa isang gabi, naalimpungatan akong nauuhaw kaya naman agad akong bumangon. Napansin ko agad na wala si Javier sa tabi ko nang kapain ko ang pwesto niya. Hindi ko rin matandaan noon kung nagpaalam ba siyang magtatrabaho, pero inisip ko na lang na baka nga nasa opisina siya. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko si Manang Esther. Mukhang kagigising lang din at nasa tapat mismo ng opisina ni Javier sa dulo ng hallway. At nang lingunin niya ako, napansin ko agad ang lungkot ng kanyang mukha. Manang? Ano kong ginagawa niyo sa labas ng opisina ni Javier? Gabing-gabi na ho Huwag kang maingay. Lumapit ka rito. Bakit ho? Ano ho bang mayroon dyan? Makinig ka na lang. Ilapit mo ang tenga mo sa pinto. May kausap po ba si Javier? Nagising ako nang bumangon si Vanessa. Sinundan ko siya at dito siya pumasok sa opisina ng asawa mo. Ano? Makinig ka na lang, anak, nang malaman mo. Alam na alam mo talaga kung kailan mo ako pupunta, no? Saktong-sakto. At miss na rin kita. Paano miss na miss? Araw-araw naman tayo nagkikita rito sa bahay niyo. Gabi-gabi rin naman kitang pinaliligaya rito. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka boring. Hindi ka tulad ni Leslie. Sabi ko naman sa iyo kaya hiwalayan mo na siya, diba? Pag hiniwalayan ko siya, mawawalan ako ng pera. Alam mo naman, siya rin ang dahilan kung bakit ako napunta rito, di ba? Pasalamat ko na nga lang na nagpumilit ang mga magulang niyang ikasal kami noon. Idi yumaman ako. Di paano tayo neto? Habang buhay na lang tayo magtatago. Habang buhay ako magpapanggap na kasambahay. Bakit kasi hindi mo na lang sundin ang plano ko? Para mawala na sa landas natin yung si Blessy. Ay, hindi ganun kadali yun, Vanessa.
Tsaka krimen yung sinasabi mo. Paano kung mahuli tayo? Eh di nakulong pa tayong dalawa. Malay mo, nasa kulungan palang happily ever after nating dalawa. Pero tama ka, baka nga masyadong delikado kung lalasunin natin siya. Malamang sayaman ng pamilya niya. Ipapa-autopsy nila yan. Dahil baka magtaka kung bakit bigla na lang namatay ang Gaga. See? Hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa pagdidesisyon. Magtiis muna tayo sa ganito. Hindi pa naman siya nakakalata eh. Ewan ko ba naman dyan sa asawa mo? Masyadong tanga. Hindi man lang nakakalata. Hayaan mo siya. Dapat nga matuwa ka pa na hanggang ngayon. Hindi niya tayo nahuhuli. Malaya tayong nagagawa ang gusto natin sa tuwing hindi siya nakatingin. Ang hindi niya alam, may iba ng tinitikman ng asawa niya. Kasi siya, papanis na. Huwag na natin siya pag-usapan. Tsaka huwag ka masyadong maingay. Baka may makarinig sa atin. Mas may thrill kapag maingay, diba? Nadudurog ang puso ko habang naririnig ang mahihina nilang usapan. Napalayo na lang ako sa pinto nang marinig ang tunog ng kanilang halikan. Napatingin ako kay Manang Esther na bakas ang matinding pag-aalala sa mukha. Hindi ko na napigilang pumatak ang mga luha ko. Tsaka niya ako niyakap. Nilayo na niya ako roon para hindi na namin marinig pa ang ginagawa nila. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap pero hindi ko rin magawang kumprontahin sila ng gabing yon. Hindi ako nagtanong. Nanatili akong malamig habang iniisip kung ano bang dapat kong gawin. Pakiramdam ko, may dapat akong gawin at kumakalabit sa utak kong gumanti. Alam kong hindi tama, pero yun ang nananaig sa akin. Kaya naman, agad akong kumonsulta kay Sandy kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Dahil ayaw ko pa rin namang maging masama kahit nasasaktan ako. Hays, nanggigigil ako sa asawa mo, Blessy. Sinasabi ko na nga ba't wala talagang gagawing matino ang lalaking yan? Ewan ko rin naman sa mga magulang mo. Ayaw nila sa tao pero ipinakasal sa'yo. Yan ang nakakasal kapag galing sa mayamang pamilya eh. Gusto lang dapat nila ang masusunod. Kahit ako, nagsisisi na ako ngayon. Bata pa kami nun masyadong nalulunod sa ideya ng pagmamahal. Hindi ko nakita ang ganitong senaryo kasi akala ko siya yung para sa akin eh. Kaya pumayag din ako ikasal kami. Kung sa bagay, kahit ako naman eh, hindi ko akalain na ganyan ang gagawin niya sa'yo. Akala ko nun mahal na mahal ka niya kaya nga tinulungan ko pa siya manligaw. Kung alam ko lang, sana pala ako na lang ang bumastad sa kanya. Kaloka! Ano nang gagawin ko ngayon, Sandy? Alam mo naman kung anong tama eh. Bakit tinatanong mo pa ako? Eh di huwalayan mo. Nang ganun lang kadali. Parang hindi ganun ang gusto ko. Masakit, Sandy. Sa sobrang sakit. Gusto kong maramdaman nilang nararamdaman ko. Gusto kong ipatikim sa kanila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin. Really? Bakit parang ibang blessing na ang nasa harap ko? Ikaw ba talaga yan? Yung blessing na kilala ko? Baka nagpatawad na agad at kinalimutan na lang ang nangyari. Pero ngayon, gusto mong gumanti? Sandy, gusto nila akong patayin. Gusto nila akong mawala sa landas nila para malaya na silang gawin ang gusto nila. At hindi na talaga ako mahal ni Javier. Hindi niya lang ako maiwan dahil sa perang meron ako. Ay, kung sa bagay, kung ganyan sila kademonyo, edi, hindi nga dapat palagpasin yan. Gusto mong gumante, ang tanong paano? May plano ka ba? Wala. Hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko eh. Hindi ako makapag-isip ng matino dahil sa nararamdaman ko. Ay, ayun. Gustong gumante, pero hindi alam ang gagawin. Bakit hindi mo na lang palisin si Vanessa tapos si Javier? Palayasin mo na. Magsama silang dalawa sa putikan. Sapat na sigurong ganti yun. Ang pareha silang pulutin sa wala.
Hindi sapat para sa akin yon. Ayoko ng ganun kadali. Oh, gusto mo ba talagang makaganti sa kanila? Oo. Gustong gusto ko. Sige, kung talagang desidido ka at ayaw rin naman kitang makitang nasasaktan at kinakawawa ng iba, hayaan mo akong tulungan kita sa gusto mo. Anong gagawin mo? Ay, basta, magtiwala ka lang sa akin. Makukuha mo ang ganting gusto mo. Kung kulang na itulak sila pabalik sa putikan, ingungudgod natin sila at paliliguin sa imbornal. Yung aalingaso ang baho nila hanggang sa magmakaawa sila sa harap mong tumigil na sa pampapahirap sa kanila. Yun ba ang gusto mo? Lumuhod sila? Masaktan? Magmakaawa? Oo. Yun nga ang gusto ko. Sige, ako ang bahala. Luluhod sila sa takot at pagsisigisi. Takang-taka ko na lamang na pinagmasdan si Sandy nung mga oras na yon. Pilit ko siyang tinatanong kung anong tumatakbo sa isip niya. Pero sadyang ayaw niya akong sagutin at panay ang sabi niyang siya ang bahala. Hindi na ako nagpumilit pa at mas pinili ko na lang na magtiwala sa kanya. Pero hindi ko naman alam na simula rin ang araw na yon, tila magsisimula ang kalbaryong hindi ko inaasahan sa buong buhay ko. Bukod sa hinayaan kong manatili ang mga peste sa sarili kong pamamahay, tila mas nadaragdagan pa ang pasakit sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kung sino pang inaapi ng ibang tao, mas lalo pang kinakawawa ng mundo. Nagsimula akong mawala ng gana kumain at nanghihina rin ang katawan ko sa hindi malamang dahilan. Tila may humihigop ng lakas ko, kaya lagi akong matamlay. Oh, anak. Matamlay ka na naman. Ilang araw na kitang napapansin na parang wala kang gana. May nararamdaman ka ba? Hindi ko nga rin po alam, Manang eh. Basta nanghihina ako. Hindi ka pa siguro kumakain ng almusal. Walang kasabay si Javier kanina. Nahuli ka ng bumangon. Ayoko siyang makita. Ilang gabi na rin ako sa guest room natutulog. Pero hindi niya yata napapansin dahil lagi siyang abala sa opisina niya. Kagagawa ng kagaguhan. Ano nga palang balak mo? Hindi mo pa ba sila kukumprontahin? Ako naiinis na talaga sa mukha ni Vanessa. Parang gusto ko na lang hampasin ng tambo sa tuwing nakikita ko. Hindi, Manang. May plano pa ako sa kanilang dalawa. Hindi ko sila palalagpasin ng gano'n na lang. Huwag mong sabihing may balak kang gumante. Anak, alam mo namang hindi tama yan. Kahit gaano ka pa nasasaktan. Wala pa naman po akong ginagawa. Basta hindi naman ako aabot sa puntong papatayin ko silang dalawa. Anong naririnig kong papatayin? Ikaw, papatayin. Ay, hindi. Ay, bakit ba bigla-bigla kang sumusulpot? Nakakagulat ka. Tsaka, huwag ka ngang nakikinig sa usapan ng iba. Wala ka na doon. Nakakatakot naman po yatang pinag-uusapan nyo. May papatayin kayo? Mukha ba akong mamamatay tao? Tama si Manang Esther. Huwag kang sumasabat sa usapan ng ibang tao. Gawin mo ang gawain mo. Opo, pasensya na po, Ma'am Blessy. Sa kabila ng panghihina, nagawa kong sagutin si Vanessa. Hindi ako nagpigil. Hindi rin ako nagpanggap na mabait. Dahil sapat na para sa akin ang mga panahong hinayaan ko silang maiputan ako sa ulo nang wala akong kaalam-alam. Sa tuwing nakikita ko si Vanessa, umaalingaw ang boses nila ni Javier sa utak ko at mas lumalakas din ang pagnanais na makaganti. Pero habang lumilipas ang araw, tila nawawala ako sa sarili. Tuwing gabi, may nakikita akong hindi ko alam kung dala ng malikmata o dahil sa imahinasyon ko na lamang. Mga matang kulay pula na nakatingin sa bintana ko. At ang laman ng mga panaginip ko, itim na anino,
at magigising na lang akong hindi makagalaw. Kahit anong pilit ko. Pero gising na gising naman ang diwa ko. Hindi ako makasigaw o makapihit man lang ng katawan. At sabi nila, sleep paralysis daw ang tawag doon. Dahil sa mga dinadaing kong nararamdaman, dumalaw si Sandy sa bahay. At parehas sila ni Manang Esther na lubos nang nag-aalala sa akin. Nung mga oras na yon, nasa hardin din si Vanessa at nagdidilig ng mga halaman. Sinubukan mo na bang magpatingin sa Dr. Blessy? Hindi na biro yung nangyayari sa'yo, ha? Parang sa tingin ko, hindi doktor ang kailangan mo, anak. May kakaiba kasi. Kasi sabi mo, nakakakita ka rin ng pulang mata. Tapos may anino sa panaginip mo. Hindi kaya aswang ang gumagawa niyan sa'yo? Paano namang aswang, Manang Esther? Kasi parang may humihigop ng lakas niya. Baka kailangan mo nang ipatingin sa kakilala kong albularyo, Blessy. Hindi natin alam kung ano pa talagang rason kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Ano ba naman kayo, Manang? Nasa syudad tayo, naniniwala ka pa rin sa ganyan? Sa probinsyang pinanggalingan mo, baka totoo, pero dito, imposible. Hay, sinabi ba naming makisali ka sa usapan? Magdilig ka nga ng halaman dyan. Hindi yung nakikisali ka sa amin, di ka naman kinakausap. Yan naman ang hilig mo, di ba? Magpadilig. Ano pong magpadilig? Tsaka, sinishare ko lang naman ang opinion ko. Hindi naman po siguro masama yun. Pues, walang humihingi ng opinion mo. Sa'yo na lang yan. Sarilihin mo. Gusto ko lang naman sabihin na mas makabubuti para kay Ma'am Blessy kung sa doktor na lang siya magpapatingin. Wala namang albularyo rito eh. Tsaka di nyo nga alam kung tunay nga bang marunong manggamot ang mga albularyo na yan. Tumigil ka na nga, Vanessa. At huwag ka ring mangialam. May kakilala akong albularyo, kaya huwag mong sasabihing wala. Paano kung doktor lang ang makapagsasabi kung ano ba talagang meron kay Ma'am? Vanessa, pumasok ka na lang sa loob. Iwan mo na yung ginagawa mo. Hindi kami makakapag-usap ng maayos kung sasabat ka ng sasabat. Totoo namang hindi namin hinihingi kung anong opinion mo. At the end of the day, ang gusto ko pa rin naman ang masusunod sa pamamahay na to. Sige na, pumasok ka na sa loob. Sige po, Ma'am. Nice. Napaka-intrimitida. Mas marunong pa. Hayaan niyo na. O mabalik na tayo sa pinag-uusapan natin. Kagaya nga ng sinabi ko, anak, mas mabuti kung ipatingin muna natin sa albularyo. Si Rizalino. Baka may makita siyang kakaiba sa'yo. Sa totoo lang, simula nang may aswang na magpakita sa atin, biglang bumigat ang pakiramdam ko sa bahay. Parang laging may nagmamasid. Yun na nga rin pong nararamdaman ko, Manang eh. Kasi nga, may 2 demonyo rito sa bahay mo. Yun ang totoo. Kaya ang dapat sa kanila, pinapaalis na lang eh. Sasamahan kitang magpatingin, anak. Sige po, Manang. Hindi naging biro ang mga sumunod na araw. Habang tumatagal, mas tumitindi ang nararamdaman kong sakit. Nariyan ang parang may tumutusok na karayom sa ilalim ng balat ko. Namimilipit ako sa sakit ng sikmura. At tila may buhay na gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Mas lalo akong nawawala ng gana at tumitindi rin ang hilo ko na umaabot sa puntong parang wala na akong malinaw na makita sa paligid ko. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako halos makabangon sa kama. Pumasok si Javier. Suot ang maskara sa mukhang tila may pag-aalala sa akin. Mahal ko, ayos ka lang ba? Sinabi sa akin ni Vanessa na hindi raw magandang pakiramdam mo nito mga nakalipas sa linggo. Gaano ka ba kaabala para hindi malang mapansin na halos mamatay na sa panghihinang sarili mong asawa? I'm sorry. Marami lang din talaga akong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kumusta ka naman ngayon? May gusto ka ba? Wala. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Kaya ko ng sarili ko. Sanay naman ako nang wala ka.
Gusto mo bang samahan kita magpa-check up bukas? Baka may seryoso ka na talagang karamdaman. Hindi, ayoko. Hayaan mo nang sinama ng Esther Sanding sumama sa akin. Pero ako ang asawa mo at kailangan mong magpunta sa doktor. Anong sinasabi mong hindi? Ayokong pumunta sa doktor. Hindi birong nararamdaman ko, Javier. Natatakot ako para sa sarili ko. Tsaka pwede ba? Huwag ka na magpanggap na para bang nag-aalala ka talaga para sa akin. Tumigil ka na sa kagaguhan mo. Ano bang sinasabi mo dyan, Blessy? Hindi naman kita maintindihan eh. Pumunta ka na sa opisina mo. Hayaan mo ako magpahinga. Hindi ako magtatrabaho. Babantayan kita. Baka mas umayos ang pakiramdam mo kapag nandito ako sa tabi mo. At bukas, sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa doktor. Hindi ka ba makaintindi? Oh. Sinabing ayoko nga eh. At pwede ba? Lumabas ka na. Hindi aayos ang pakiramdam ko dahil nandiyan ka eh. Mas lalong sumasama. Mas mapapanatag ako kapag hindi kita nakikita kaya lubayan mo na ako, okay? Ako na nagmamakaawa sa'yo. Bakit ka ba nakakaganyan? May nagawa ba ako? Ayos naman tayo nung nakaraan ah. Itanong mo sa sarili mo kung anong nagawa mo. Dahil alam nating dalawa na alam mo kung anong sagot dyan. Hindi mo kailangan magmangmaangan, Javier. Ayoko makipagtalo. Lumabas ka na lang ng kwarto. Gusto kong magpahinga. Bakas ang matinding pagtataka sa mukha ni Javier dahil sa sinabi ko. Pero kahit na ganun, sinunod niya na lang din ang gusto kong mangyari at lumabas ng kwarto. Nang mawala siya, saka na bumuhos ang luha kong ilang araw ko ring pilit na inipon at pinigilan para lang magmukha pa rin akong malakas at matapang sa harap ng iba. Sobrang sama ng loob ko na nakatulugan ko na lang na umiiyak ako. Kinabukasan, panibagong kalbaryo ang kinaharap ko. Pinilit ko ang sarili kong bumangon at magpakita sa hapag. Pinilit ko ang sarili kong kumain. Hanggang sa maya-maya pa, naramdaman kong naduduwal ako at may gustong lumabas sa sikmura ko. Namimilipit ako sa sakit ng tiyan. Manang, tubig. Ano nangyayari sa iyo, anak? Naduduwal ka ba? Ang sakit ng tiyan ko, Manang. May gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Ano? Diyos ko po. Isuka mo yan, Blessy. Isuka mo. Mahal? Mahal, kailangan na kitang dalhin sa ospital. Sinabi ko naman sa iyo eh. Nahihilo ako at tila walang maintindihan sa nangyayari sa paligid ko. Sumuka ako ng sumuka. Hindi ng tubig o ng kinain ko, kundi ng iba't ibang insekto. Ang iba'y buhay pa. Pasintabi na lang din po sa mga kumakain sa mga oras na to. Pero sa tuwing maaalala ko ang mga inilabas ko, nandidiri din ako. Lalo na sa mga uod na kumikislot-kislot pa. Manang! Ano tong mga to? Manang! Buhay sila! Ay, Diyos ko, anak. Kinukulam ka. Kailangan na kitang dalhin kay Rosalino. Tatawagan ko ang kaibigan mo. Anang, ano ba kayo? Sa doktor siya dapat dalhin para malaman kung ano ba talaga to. Tumahimik ka, Javier. Huwag kang tanga. Kapag dinala ko siya sa ospital ng ganyan, kinukulam siya. Wala nang magiging lunas sa kanya. Tuluyang kakainin ng kulam si Blessy hanggang sa mamatay. Hindi yun totoo. Huwag nga kayong magmarunong kung ano bang dapat kong gawin sa asawa ko. Ako ang magdedesisyon para sa kanya. Gusto mo ba talagang mamatay ang asawa mo, ha? Alam ko ang ganito at nakakita na ako ng ganitong senaryo. Asawa ka nga ni Blessy, pero wala kang malasakit sa kanya. Kung ayaw mo siyang mamatay, sa albularyo siya dadalhin. Liban na lang kung ito talaga ang gusto mo. Ano bang sinasabi niyo dyan? Ano pong nangyayari dito? Manang, nahihirapan na ako. Dali mo na ako sa kakilala mo. Sa oras na malaman namin kung sino ang may gawa nito sa alaga ko, magbabayad siya. Hindi ko lang ipababalik ang kulam. Talagang ipapapatay ko siya.
Sa sinabing yun ni Manang, natahimik at natulala na lang ang dalawa. Patuloy ako sa pagsuka at mas lalo akong nawiwindang. Pakiramdam ko'y ubos na ang lakas ko. Inakay ako ni Manang hanggang sa makasakay kami sa kotse. Sinabi niya sa driver namin kung saan kami pupunta. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal nalula ng kotse hanggang sa huminto yun. Halos hindi na ako makalakad at pinagtulungan na lang akong buhati ni Manang at ng driver namin na tarantang-taranta rin sa nangyayari. Rizalino! Si Esther ito! Pagbuksan mo ko, kinukulam ang alaga ko! Anong nangyari sa kanya, Esther? Sumuka ng mga insekto. May mga buhay pa. Diyos ko! Nung unay nangihina lang siya. Akala ko inaaswang. Pero parang nagkamali ako. Ay, ipasok niyo siya rito at titignan ko. Kawawa na ang alaga ko, Rizalino. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Wala na mga magulang ng batang to. Yung kuya niya, nasa ibang bansa. Yung asawa niya, walang kwenta. Ako lang ang pwedeng makatulong sa kanya. Ay, kumalma ka muna, Esther. Huwag kang mag-alala at malalaman naman natin kung ano ito. Maghunos dili ka. Nako sa palagay ko, yung kabet ng asawa niya ang may gawa nito. Yung kasambahay din. Nakita ko may mga maliit siyang bote ng langis. Sobrang baho. Tapos may mga kumpul ng buhok. Kamusta ang nararamdaman mo, Iha? Pakiramdam mo ba? May gumagalaw pa sa sikmura mo. Meron po. May gumagalaw pa rin. Tapos, hindi nawawala ang sakit. Pakiusap po, tanggalin niyo na to. Sandali lang anak ha. Tatawagan ko lang muna si Sandy. Mabilis na lumabas si Manang Esther para tawagin si Sandy. Ramdam ko ang bawat pintig ng ugat sa aking sentido habang inihahanda ni Mang Rizalino ang isang plangganang may tubig, kandila at nagsimula siyang bumulong ng kung anong orasyon sa loob ng maliit at mausok niyang bahay. Habang natutunaw ang kandila at dahan-dahan niyang ipinapatak sa tubig, unti-unting nabuo ang isang figura. Hindi man malinaw ang mukha, kitang-kita ang hugis ng isang babaeng may mahabang buhok na tila may hawak na manika. Nanindig ang balahibo ko. Totoo nga ang sinasabi ni Manang Esther. Kinukulam ako. Heto na. At kita na ang figura. Pero mahirap basahin. Blessy anak. Nakausap ko na si Sandy. Sabi niya sa labas na lang siya maghihintay para hindi na raw siya makasagabal rito. Sinabi ko na ang eksaktong address sa kanya. Ano, Rizalino? Ano ang nakita mo? Kinukulam nga siya, Esther. Masamang uri ng kulam ang itinanim sa loob ng katawan niya. Ito ang dahilan kung bakit may mga buhay na insekto sa sikmura niya. Pinapakain sa mga insekto ang sigla niya mula sa loob. Sino pong gumagawa nito? Si Vanessa po ba? Hindi ko maninag ang eksaktong mukha niya, Iha. O kahit ang itsura, tanging ang figura lang. Pero babae nga at mahaba ang buhok. Masyadong madilim ang persang bumabalot sa gumawa nito. Malakas ang proteksyon niya. Tila may mas malalim pang pinatutunguhan ang galit niya sa'yo. Maaring malakas ang mangkukulam na nilapitan niya, kaya ganito. Kapag pinilit kong basagin ang harang niya ngayon, baka mas lalong manghina ang katawan mo dahil sa konektado ang hininga mo sa kulam nito. Diyos ko, anong gagawin natin? Baka maunahan tayo at kung anong masamang mangyari kay Blessy. Kung tama ang hinala nyo na ang babaeng si Vanessa ang may gawa, kailangan nating gumawa ng hakbang. Hindi sapat ang gamot lang. Kailangan nating takutin ang gumawa nito. Iparating natin sa kanya na oras na hindi niya itinigil, ibabalik natin sa kanya ang lahat ng sakit ng makaisandaang ulit.
Ang takot ng nagpapadala ang tanging puputol sa sumpa. Gawin niyo po lahat. Hindi ko na kayang sakit. Inumin mo ito, Iha. Mapait ito. Pero ito ang maglalabas ng mga natitira pang dumi sa loob mo. Unti-unti kang lalakas pero kailangan mo maging matatag. Hindi lang lakas mo ang inuubos niya, pati ang kaluluwa mo, pati na rin ang katinuan. Gusto kang patayin ng taong ito, Iha. Tinanggap ko ang baso. Sa bawat lagok ng mapait na likido, naramdaman ko ang kakaibang init na gumagapang sa aking dibdib. Unti-unti namang kumalma ang nararamdaman ko pagkatapos nun at medyo nakaramdam din ako kahit kaunting lakas. Sabi ni Mang Rizalino, hindi pa raw tapos yun at sigurado siyang may natitira pang kulam sa loob ko. Pero tulong ng inuming ibinigay niya na kailangan kong inumin tuwing umaga. Magagawa naming pigilan ang nais ng kumukulam sa akin. Nagpasalamat ako kay Mang Rizalino, pero tumanggi siyang tumanggap ng bayad. Paglabas namin ni Manang Esther sa bahay ng albularyo, naroon na si Sandy at naghihintay sa amin. Kitang-kita ko ang labis na pag-aalala sa kanya at natataranta pa rin. Bessie, ano ka ba? Hindi ko naman nakalaing may itinatago kang powers. Pero nakakadire. Bakit ka naman sumuka ng insect? O ano, sinong nakita sa tawas? Yung bruhang Vanessa ba at ang asawa mo? Hindi sigurado, Sandy. Figure lang ang nakita eh. Masyado rong malakas ang puwersang bumabalot sa may gawa. Mukhang malakas na manggagaway raw ang inutusan. Kahit hindi sigurado, alam ko namang sila ang gagawa niyan sa'yo. Dahil gusto nilang mawala ka sa landas nila. Tama si Sandy. Yun din ang iniisip ko. Mabuti pa ngang ibalik sa kanila ang kulam ng higit pa sa 100 beses. Huwag kang mag-alala, anak. Alam kong gagawa ng paraan si Rizalino para makilala natin ang gumawa nito sa'yo. Kung ganyan lang ding hindi makatarungan ng ginawa nila sa'yo, pues ipaparanas natin sa kanila ang kalapastangan ng ginawa nila. Hindi ako papayag na halos patayin ka nila, Blessy. Gagawa ko ng paraan. Papatayin ko sila sa takot. Bahagya akong natakot sa tono at pananalita ni Sandy na para bang may iba pa siyang ibig na iparating doon. Imbis na magtanong, umuwi kami. Naabutan pa namin sina Javier at Vanessa na tila naghihintay talaga sa pagbabalik namin. Agad na lumapit sa akin si Javier. Balak sanang hawakan ako, pero sinanggi ni Sandy ang mga kamay niya. Huwag mo nga hawakan ng kaibigan ko! Wala kang kwentang asawa, Javier! Papatayin mo pa ang kaibigan ko! Anong papatayin? Ano sinasabi mo dyan? Ako ba ang may gawa niyan sa kanya? Kinukulam siya na kung sino mang Poncio Pilato. Hindi lang nakita. Pero ito ang tatanda ng taong yun. Huwag lang siyang magpapahuli. Gagawa ko ng paraan para lang maipaghiganti ang kaibigan ko. At yung kulam? Ay, ibabalik namin ang higit pa sa 100 beses. Kahit pamamatay ang may gawa, hindi kami magsisisi. Ako na nakikiusap sa inyo, Javier. Pati na rin ikaw, Vanessa. Kung wala naman kayong maitutulong, baka pwedeng lumayas na muna kayo sa pamamahay ko. Gusto ko ng kapayapaan. Hindi ko yun makukuha kung nakikita ko kayo. Blessy, bakit ba parang sinisisi mo ako sa mga nangyayari sa'yo? Hindi naman ako ang dahilan niyan ah. Sigurado ka pa talaga din sa sinasabi mo? Baka naman gabaan ka sa sobrang sinungaling mo. Kaya ko nga kayo pinalalayas ni Vanessa dahil alam ko ng relasyon yung dalawa. Narinig ko kayo at wala na kayong dapat na itago. Ngayon, kung kayo man ang gumagawa nito sa akin, hindi niyo magugustuhan ang mangyayari sa inyo. Mama, inaakusahan niyo po ba akong kabit ni Sir Javier? Hindi po yung totoo. Kung may sinabi po sa inyo si Manang Esther, gumagawa lang siya ng kwento. Alam ko nang pinag-iinitan ako ng matandang yan eh. Pinag-iinitan kita.
Dahil alam kong may kakaiba kang ginagawa. At wala akong sinabi kay Blessy. Siya na mismo ang nakarinig sa inyo. Blessy naman. Sa tagal na ng relasyon natin, aakusan mo pa ako ng ganyan? Hindi yan totoo. Hindi ko kabit si Vanessa. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko, Javier. Pati ang balak nitong si Vanessa na lasunin ako. Narinig ko rin yon. Kaya alam ko, Vanessa, alam ko ang kutob ko. Ikaw ang gumawa nito sa akin. At kung hindi mo ititigil to, may kalalagyan ka talaga. Ma'am, hindi akong gumawa niyan. Hindi ko yan kayang gawin sa inyo. Ano ba naman kayo? Huwag niyo naman akong pagbintangan ng ganyang kalalang bagay. Itigil niyo ng drama niyo. Ibalot niyo na lahat ng gamit niyo kasi gusto ko parehas kayong umalis. Bukas na bukas. Dapat wala na kayo rito sa bahay ko. Ayoko na makikita pa kayo rito. Oh, pero, Blessy, Narinig mo naman ang sinabi niya, Javier. Tumigil ka na. Mabuti nga yun eh. Di ba? Para hindi nyo na kailangan magtago niyang pangit mong kabet. Dinala na ako ni Manang at Sandy sa kwarto para tuluyang makapagpahinga. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga walang kwentang katotohanang sinasabi ng dalawa. Nang hapon na yon, mas pinili kong piliin ang sarili ko at ipaglaban kung ano ang alam kong tama. Kailangan ko nang hiwalayan si Javier at palayain na siya. Kung yon ang magiging kasagutan para kay Vanessa at alisin ang sumpa niya sa akin, ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat dahil alam kong hindi niya hahayaang manaig ang kadiliman. Pero nung gabing yun, hindi ko lubos na inasahan ang susunod na mangyayari. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa isang napakalakas na sigaw na nanggaling naman kay Vanessa. Nagmulat ako ng mga mata na nakita kong nag-iempake ng mga gamit ko si Javier pero wala ring humpay ang tili ni Vanessa. Tila takot na takot. Nagtatakbo agad si Javier papunta sa kabit niya. Wala man lang akong naramdamang kaba para sa babae. Parang ayaw ko pang bumangon ng mga oras na yon at kung ano man ang nangyayari sa kanya, tila wala na akong pakialam. Pero nang makarinig ako ng kakaibang atungal na galing sa tila malaking hayop dahil sa lalim at pagiging garalgal nito, napabahangon na ako. Kasunod nun ang malakas na ring sigaw ni Manang Esther. Sa kabila ng matinding panghihina na nararamdaman ko, hindi ko nagawang manatili na lamang sa loob ng aking silid dahil sa sigaw ni Manang. Kaya naman sa gitna ng pag-aalinlangan, napatakbo ako patungo sa maid's quarter. Pagdating ko doon, isang tanawing hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin. Isang maitim at nakakapangilabot na nilalang ang nakadagan kay Vanessa. Mahigpit ang sakal nito habang pilit na nanlalaban ng kasambahay. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni Vanessa. Pero sa loob-loob ko, wala akong naramdamang kahit anong awa. layuan mo siya, hayop ka! Bitawan mo si Vanessa! Javier, tulong! Bumalik ka sa kwarto mo, anak. Baka ikaw pang atakihin ng aswang na yan. Kailangang mapaalis yan. Bababa muna ako. Saan ka pupunta, Manang? Umalis ka na rito, Blessy. Hindi ko na napigilan sa pag-alis si Manang Esther. Sinubukang hampasin ni Javier ang aswang gamit ang lampshade na nakuha niya sa mesa. Pero tila hindi man lang ito naramdaman ng nilalang. Ni hindi ito natinag at tinablan. Patuloy lang ito sa pagsakal kay Vanessa na halos hindi na makahinga. Napatingin ako sa kanila at sa halip na matakot, tila may kakaibang saya akong nararamdaman. Gusto kong matuloy ang balak ng aswang. Parang gusto kong mawala na ang babaeng nanggugulo sa buhay namin. Javier! Tulong! Ayoko! Etong nababagay sa'yo! Blessy! Tumulong ka! Huwag kang tumayo na lang dyan!
Manang Esther, tulong! Eto na! Tumabi kayo! Umalis ka, kampo ng kadiliman! Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka rito! Madam, ano yan? Asin ba yan? Oo, at heto pa ang rosaryo. Hindi ka mananalo rito! Paulit-ulit na binato ni Manang Esther ng asin ang aswang. Ang bawat butil na tumatama sa balat nito ay tila nagdudulot ng matinding hapdi dahil sa bawat atungal nito. Nang itapat ni Manang ang rosaryo, tila tuluyan ng nanghina ang nilalang. Mabilis itong kumawala kay Vanessa. Muling binasag ang bintana ng silid at tumalon palabas patungo sa dilim ng gabi. Vanessa! Diyos ko, Vanessa! Huminga ka! Ayos ka lang ba? Ang aswang Javier! Manatili kayo rito! Kukuha lang ako ng tubig. Blessy, anak! Huwag kang lalabas! Sa kabila ng sinabi ni Manang, hindi ko siya pinakinggan. Ewan ko kung anong espiritu ang sumapi sa akin nung mga oras na yon. Sa halip na lumapit kay Vanessa, mabilis akong lumabas ng bahay. Sinundan ko ang direksyong tinahak ng aswang. Naririnig ko pa ang mga yabag nito sa tuyong dahon sa likod bahay. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng aming bakuran, malapit sa malalaking puno ng mangga. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ko ang aswang na nakasandal sa puno. Hinihingal at tila nag-aagaw buhay. Ngunit habang tinitingnan ko ito, dahan-dahang nagbago ang anyo nito. Ang itim na balahibo nito ay unti-unting naglaho. Ang mahahabang kuko ay umurong. Hanggang sa ang bumulaga sa akin ay ang pamilyar na mukha ng aking matalik na kaibigan. Nanlaki ang mga mata ko. Pero imbis na tumakbo palayo, naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. Sandy? Ikaw ba yan? Blessy, pasensya na. Hindi ko na kasi matiis. Sandy! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit? Aswang ka? Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. Ayaw kong makita kang nasasaktan. Sa sarili mong pamamahay. Pero bakit kailangan ganito? Muntik mo na siyang mapatay. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Nakita ko sa mga mata mo kanina, Blessy. Hindi siya tao. Si Vanessa, mas masaol pa siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sandy, kailangan gamutin natin yung mga sugat mo. Ang dami mong sugat sa katawan. Huwag na. Lalayo na ako. Baka mahuli pa ako ni Javier o ni Manang Esther. Madali ko lang magagamot ang mga ito. Delikado kung mananatili pa ako rito. Sandali lang. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi pwede. Malalaman nila ako ang aswang kung tutulungan mo ko. Bumalik ka na sa loob. Pero gusto kong marinig ang paliwanag mo, Sandy. Bukas, Blessy, sa bahay, puntahan mo ko. Magpapaliwanag ako sa iyo. Basta hayaan mo na ako makaalis ngayon. Hindi ako makaramdam ng kahit anong takot sa kaibigan ko. Parang mas nananaig pa ang awa ko sa kanya. Awa sa kanya at sisi sa sarili. Dahil alam kong hindi naman siya halimaw. Pero nagawa niyang maging isa para sa akin. Para iganti ako sa mga taong nananakit sa akin tulad ng gusto kong mangyari. Litong-lito akong bumalik sa loob ng bahay at nagtaka naman sila kung saan ako nanggaling. Pero wala silang nakuhang sagot mula sa akin. Bumalik ako sa kwarto. Binabagabag ang isip ng napakaraming bagay. Kinabukasan, naabutan kong paalis na si Vanessa na halatang iniinda pa rin ang nangyari sa kanya nung gabi. Habang si Javier naman, parang walang balak umalis at ihahatid lang palabas ang kabit niya. Oh,
Bakit si Vanessa lang ang aalis? Bakit hindi ka pa sumama sa kanya? Blessy naman. Bakit ba pati ako pinapaalis mo? Hindi mo man lang ba ako hahayaang makapagpaliwanag? Hindi ko naman na kailangan ng paliwanag mo. Ang gusto ko, umalis ka. Kung ako lang ang masusunod, aakayin ko rin siya paalis sa bahay na to. May demonyo. Sino? Paalis ng demonyo. Ano ba, Blessy? Hayaan mo na lang siya makaalis. Hindi ka man lang ba naaawa sa kanya sa nangyari kagabi? Bakit naman ako maaawa sa kanya? Kayo ba naaawa sa akin nung ginagago niyo ako? Di naman, di ba? Kaya hindi ako maaawa sa isang yan. Kahit mamatay pa siya sa harap ko, pati sa'yo! Hindi ko naman alam na ganyan pala katigas ang loob mo. Hindi naman ako magiging ganito kung hindi rin dahil sa inyo. Umalis ka na rin, Javier. Sumabay ka na sa kabit mo. Sabay kayong bumalik sa putik. Sige nga. Kung paalisin mo ako, paano ang mga negosyo? Hindi ka naman marunong magpatakbo. Napag-aaralan ng mga bagay na yan, Javier. Pero ang pagiging tanga, hindi ko aaralin. Hahayaan mo na lang bang bumagsak ang kumpanya dahil sa galit mo? At bakit ko naman nahayaang mangyari yon? Nandyan ang Kuya Melchor ko to take over. Ang gusto ko lang namang mangyari, umalis ka na kasi hiwalay na tayo. At wala ka namang makukuha sa akin. Total, kaya ka lang naman hindi umaalis dito at ayaw mo kong iwanan dahil natatakot kang mawala ng yaman, hindi ba? Yun ang mangyayari ngayon. Dahil hindi ka karapat-dapat di kusing sa pagmamayari ko at ng pamilya ko. Kung makapagsalita ka, parang wala akong ginawa para mapalago ang negosyo nyo, ha? Nabawi mo na yun. Sa mga perang ninanakaw mo. May resibo ako. Gusto mo pa bang ipakulong kita? Ha? Mamili ka. Aalis ka o makukulong ka? Sapat naman na siguro ang perang nanakaw mo para makapagsimula kayo ng kabit mo. Magsisisi ka sa ginagawa mo. Pagbabayad ka. Ako pa talagang may kailangang magbayad at magsisi? Naririnig mo bang sinasabi mo? Hibang na nga kayong dalawa ni Javier. Alam mo, umalis na kayo. Baka hindi ako makapagpigil at tumawag pa ako ng mga gwardiya at pulis para lang mapaalis kayo rito. Marami akong pwedeng ikaso sa inyong dalawa. Tandaan niyo yan! Galit ang mukha ni Javier pero napilitan rin siyang umalis kasama si Vanessa dahil sa naging banta ko. Ngumiti naman sa akin si Manang Esther. Natutuwa na sa wakas nagawa ko na rin ang dapat kong ginawa nung una pa lang. Nang magtanghali, tinawagan ko ang Kuya Melchor ko para makiusap sa kanya dahil sa biglaang pagdedesisyon ko. Agad na rumihistro ang mukha niya sa screen ng cellphone ko nang sagutin niya ang tawag. Hello? Bessie? Oh, napatawag ka. Kuya, pwede ba ako makiusap sa'yo? Oh, ano yun? Tsaka anong nangyari sa'yo? Parang may mali ah. Namayad ka ba? Maabang kwento, kuya, pero pwede bang umuwi ka muna? Tsaka ako nasasabihin sa'yo ang nangyari. Ha? Alam mo namang may trabaho dito. Umuwi ka muna. Walang nagmamanage sa mga negosyo. Turuan mo lang ako kung paano magpatakbo. Tapos, kapag marunong na ako, pwede ko na rin bumalik agad dyan. Anong walang nagmamanage? Nasaan si Javier? Wala na, kuya. Pinasama ko na sa kabit niya. Nagpanggap ang kasambahay rito. Tinanggap ko sa bahay, ginagago na pala ako. Ano? Sige, uuwi ako. Hayop yung Javier na yan. Sinasabi ko na nga ba't inutil ang isang yan eh. Sige na, kuya. Basta kailangan ko ng tulong mo ngayon. Oh, sige, Blessy. Huwag ka mag-alala. Uuwi ako para sa'yo. Haharapin ko ang gagong yun. Laking pasasalamat ko na lang na pumayag ang kapatid kong umuwi muna at iwan saglit ang trabaho at pamilya niya sa ibang bansa. Matapos ko siyang kausapin, bigla kong naalala ang naging usapan namin ni Sandy. Kaya naman nang makaligo ako, agad akong nagpaalam kay Manang Esther
napupunta muna sa bahay nila Sandy. Hindi man lang ako natakot sa maaaring kaya niyang gawin sa akin, lalo pa sa nalaman ko. Alam ko namang hindi niya ako kayang saktan. Nang makarating ako sa unit niya, agad niya akong pinagbuksan. Malayong malayo na ang itsura niya sa kung paano ko siya huling nakita. Ang sugatan niyang katawan nung gabi, himalang magaling na at wala man lang kahit anong bakas ng sugat o peklat. Nakangiti na rin siya sa akin pero kita pa rin ang pag-aalangan sa mukha niya. Pasok ka, Blessy. Kumusta ka? Ang mga sugat mo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Dahil sa mga nalaman mo. Bakit parang okay lang? Ang inaasahan ko, matatakot ka at lalayo ka sa akin eh. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Di hamak naman na mas masahol at mas demonyo sina Vanessa at Javier. Pinalayas ko na silang dalawa sa bahay kaninang umaga. Siguro nga, tama na rin yun. Ayoko na rin manakot eh. Hindi ko naman talaga gawain ang mga bagay na yun. Nakakatakot si Manang Esther. Sinabuyan ako ng sandamakmak na asin. Pero, paano ka nga bang naging aswang? Paano sa tagal nating naging magkaibigan na hindi ko nalaman ang bagay na yan? Ibig sabihin, yung nakita naming aswang nun, ikaw rin yun? Oo. Gusto ko lang sanang takutin si Vanessa at alamin kung aswang nga ba talaga siya tulad ng hinala niyo ni Manang Esther. Kaso, nagulat naman ako nung lumabas kayong lahat bigla. Hindi ako prepared. Ayun tuloy, nabasag ko ang bintana ng bahay niyo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit parang mas natakot pang aswang sa mga tao. Yung tungkol naman sa tanong mo kung paano ako naging aswang. Matagal ko na talagang itinatago to. Alam mo naman ang kwento ko, di ba? Naglayas ako sa amin at binuhay ko na mag-isa ang sarili ko sa mga paraket-raket ko noon. Lumayas ako sa amin kasi hindi ko gusto kung saan ako nanggaling. Mga aswang kami, Blessy, at hindi basta-basta. Lalo na ang lahi namin na naniniwala na dapat na mas makapangyarihan kami sa mga tao. Na dapat kaming katakutan. Ayokong mamulat at mamatay na lang sa ganong kagawian. Kaya mas pinili kong tumalikod sa kanila. Yan. Yan ang rason kung bakit hindi ko magagawang matakot sa'yo. Dahil sa kabila ng pinanggalingan mo, alam kong mabuti kang tao. Hindi ka aswang, hindi ka halimaw. Tao ka, Sandy. Pinapaiyak mo naman ako eh. Basta, hindi nagbagong tingin ko sa'yo dahil lang sa nalaman ko. Ikaw pa rin yung pinakamamahal kong best friend. Oh, so sila Javier, hahayaan mo na lang ba sila? Mas okay siguro kung oo. Hindi ko naman yata ikakamatay na niloko niya ako. Anong hindi? Nagsuka ka na nga ng insekto. Paano na pala yun? Sure ka bang wala nang kulang? Siguro naman natakot na rin sila sa naging banta kung ipapakulong ko sila pag di sila tumigil. Para sa ikatatahimik ng lahat. Yan na siguro ang pinakamagandang gawin natin. Pinauwi ko si Kuya. Pagtutunan ko na lang ng atensyon ko ang negosyo ngayong wala na si Javier. Magiging magaan na rin siguro ang buhay ko dahil wala ng peste. Simula ng mga oras na yon, mas pinili ko na lang na piliin ang sarili ko. Hindi ko na muling inisip pa si Javier o kahit pa ang kabit niyang si Vanessa. Nang umuwi si Kuya Melchor, sinikap kong aralin ng mabuti ang pagpapatakbo ng negosyo namin. Hindi pala madali, pero natutunan ko rin. Isang buwan na ang nakakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit ng panluloko nila. Habang pababa ako sa hagdan, narinig ko ang seryosong boses ni Kuya Melchor sa sala. May kausap siya sa kanyang cellphone na sa tingin ko ay ang iniwan niyang asawa. Imbes na bumalik agad sa Canada gaya ng plano niya, mas pinili niyang manatili muna kasama ako hanggang sa masiguro niyang maayos na ako. Oh, Blessy. Halika nga muna rito. Maupo ka sa tabi ko.
Gusto kitang makausap bago man lang ako umalis ulit. Kaya mo na bang maiwan dito mag-isa? Oo naman kuya, kaya ko na. Bakit ang seryoso mo naman yata? Gusto ko lang kumustahin ang pakiramdam mo. Napapansin ko kasing wala ka pa rin ganang kumain itong mga nakaraan. Ayos lang naman ako kuya. Hindi mo na ako kailangang alalahanin. Tsaka baka kailangan mo na rin umuwi kina Tita Tanya sa Canada. Magiging okay lang din naman ako rito. Nandiyan naman si Manang Esther. Mabuti na rin yung maaga mong nalaman ang katotohanan. Salamat na lang talaga at hindi ko nakadaupang palad niyang si Javier. Baka kung nakita ko pang hayop na yun, hindi ko matansya kung anong magagawa ko sa kanya. Hayaan mo na siya kuya. Sapat na sa akin na wala na sila sa buhay ko. Ayoko na rin madagdagan pang gulo. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Matapang ka. Pero Blessy, pakinggan mo ang sasabihin ko. Piliin mo na lang na maging masaya ngayon. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, para magsimula ulit. Alam ko naman yun kuya. Salamat sa pag-aalala. Gumana ang loob ko dahil sa sinabi mo. Pakiramdam ko, kaya ko na uling tumayo sa sarili kong mga paa. Napangiti ako ng tipid kay kuya. Ang bigat na nararamdaman ko nitong mga nakaraan ay tila unti-unting napapalitan ng pag-asa. Alam kong mahaba pa ang proseso ng paghihilom. Pero sapat na ang suporta ng pamilya ko para maniwala na darating din ang araw na tuluyan na akong magiging malaya sa nakaraan. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na busina ng sasakyan sa labas ng gate. Hello, Philippines! Hello, world! Blessy, my girl! Nasaan ka na? Bit-bit ko ang favorite mong coffee! Nako, si Sandy talaga. Ang ingay-ingay kahit kailan. Kuya, sandali lang ah. Bubuksan ko lang ang pinto. Sige lang, maingay talaga yung kaibigan mo eh. Pero buti na lang, nandyan siya para pasayahin ka. Ay, hello po, Kuya Melchor! Ang gwapo niyo rin po pala. Sana hindi na lang ho kayo bumalik sa Canada. Mukhang kailangan ko na rin yatang pumunta dun eh. Dahil hindi nakakatanda ang hangin dun. Look at Kuya Melchor. 40 years old but still young looking. Hoy, Sandy. Tigilan mo nga si kuya. Akin na nga yung dala mo, nagugutom na rin ako. Oh, heto na. Sabi ko naman sa'yo eh, itatagay natin tong saya. Walang puwang lumbay sa bahay na to habang nandito ako, no? Habang pinapanood ko sina Sandy at Kuya Melchor na nagkakatuwaan, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Siguro nga, tama si Kuya Melchor. Hindi pa huli ang lahat. Magsisimula ako ulit. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng mas matatag at handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa bawat higop ko ng kape, kasabay nito ang paglunok ko sa lahat ng pait ng kahapon. Isang buwan ulit ang lumipas matapos ang pag-uusap namin ni Kuya Melchor. Nakaalis na siya pabalik ng Canada dahil kampante na siyang maayos na ang kalagayan ko. Akala ko rin tapos na ang lahat. Na ang katahimikang tinatamasa ko noong mga oras na yon ay hudyat na ng tuluyang paglaya ko sa sumpa ni na Javier at Vanessa. Maayos na ang takbo ng negosyo at wala na ring paramdam ang mga traidor. Pero isang gabi, habang nagbabasa ako ng report sa kwarto, biglang bumalik ang kilabot na pilit ko nang ibinaon sa limot. Biglang kirot ang gumuhit sa tiyan ko. Hindi lang ito basta sakit ng tiyan. Pakiramdam ko ay may mga buhay na uod na kumakain sa laman loob ko mula sa loob. Mas matindi ito kaysa sa una kong naramdaman na para bang anumang oras ay malalagutan na ako ng hininga. Ano to? Bakit bumabalik to? Manang!
Blessy, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka namumutla? Anong nararamdaman mo? Manang, ang tiyan ko parang may hinihiwa sa loob. Ano kaya? Sandali, tatawag ako ng ambulansya. Ay, hindi. Teka, hindi ospital ang kailangan mo. Ang itim ng mga ugat sa leeg mo. Diyos ko, kinukulam ka na naman. Akala ko tapos na to. Manang, mamamatay na yata ako. Tulungan niyo ako, please. Hindi ka mamamatay, bata ka. Kumapit ka lang. Aakayin kita papuntang garahe. Dadalhin kita kay Rizalino ngayon din. Nako, nasa na ba ang driver natin? Ramon! Ramon! Tulungan mo kami! Ang mamblesi mo! Halos mawalan na ako ng malay habang binubuhat ako ni Manang Esther at Mang Ramon patungo sa sasakyan. Bawat lubak ng daan ay parang saksak ng kutsilyo sa aking sinapupunan. Nararamdaman ko ang malapot na dugo na lumalabas sa aking ilong. Kung hindi dahil sa bilis ng pagmamaneho ni Mang Ramon, baka tuluyan na akong binawian ng buhay sa gitna ng daan. Rizalino! Tulong! Ang alaga ko! Hindi na makahinga ng maayos! Kinukulam na naman siya ng mga hayop na yon! Ipasok niyo siya rito sa loob. Bilisan niyo. Ihiga niyo sa papag. Mga Rizalino, tulungan niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Ay, huwag ka na muna magsalita, Blessy. Malalim ang kapit ng sumpa. Ginagamitan nila ito ng itim na karunungan. Talagang walang patawad ang kung sino mang gumagawa nito sa'yo. Anong gagawin natin? Tingnan mo, sumusukan na siya ng itim na likido! Esther, kumuha ka ng mainit na tubig. Ako na ang bahala rito. Blessy, tignan mo ako. Huwag kang pipikit. Naramdaman ko ang hapdi ng langis na ipinahid ni Mang Rizalino sa aking tiyan habang may binibigkas siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, tila may humihigop sa sakit palabas ng aking katawan. Isang matinding ubo ang kumawala sa akin hanggang sa mailabas ko ang isang tumpok ng mga kinakalawang na karayom na nakabalot sa buhok. Ayan, lumabas na ang mitya ng buhay mo na kinuha nila. Kaunti na lang at hindi ka na namin maisasalba. Buti na lang at mabilis itong si Esther. Salamat po, Mang Rizalino. Maraming salamat. Salamat sa Diyos, Blessy. Akala ko mawawala ka na sa amin. Magpahinga ka na muna rito hanggang manumbalik kahit kaunti ang lakas mo bago kayo umalis. Pero tandaan mo, hanggat buhay ang gumagawa nito sa'yo, hindi ka pa lubos na ligtas. Habang nakahiga ako sa papag at unti-unting bumabalik ang lakas, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Hindi sapat ang lumayo. Hindi sapat ang manahimik. Habang hinahayaan ko silang maging masaya sa labas, hinding-hindi ako magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kung gusto nila ng labanan hanggang kamatayan, marapat lang na ibigay ko sa kanila ang impyernong hinahanap nila. Nakalabas man kami sa bahay ni Mang Rizalino ng buhay, hindi naman na ibalik ang dating sigla ng katawan ko. Bawat hakbang ko papasok sa aming bahay ay tila may mabigat na kadena sa aking mga paa. Pero ang apoy ng galit sa dibdib ko ang nagsilbing mitya para hindi ako tuluyang mabuwal. Iniisip kong hindi na lamang yon tungkol sa pagpapatawad. Tungkol na ito sa paniningil. Habang inaalalayan ako ni Manang Esther sa sofa, kinuha ko ang cellphone ko. Sandy, kailangan kita ngayon na. Ha? Bakit? Blessy, ano nangyari? Bakit ganyan naman ang boses mo? Tinangka nila akong patayin, Sandy. Muntik na. Pero buhay pa ako. At sa pagkakataong to, hindi na ako papayag na hayaan na lang silang gawin ang gusto nila sa akin. Puntahan mo ako rito. Hayop talaga sila. Huwag kang gagalaw dyan. 10 minuto lang at nandyan na ako.
Maghanda sila dahil kakainin ko sila ng buhay. Sinusumpa ko sila! Wala pang 10 minuto ay narinig ko na ang mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas. Pumasok si Sandy na nanlilisik ang mga mata. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya. Ang aswang na nagtatago sa loob ng katawan ng aking matalik na kaibigan ay gising na gising. Blessy anak, anong balak nyo? Saan kayo pupunta? Huwag ka muna, nangihina ka pa. Hayaan mo na ang mga pulis ang gumawa niyan. Hindi sapat ang pulis, Manang. Hindi nila kayang ikulong ang sumpa at kulam. Kailangan kong tapusin to sa paraang alam nila. Tama si Blessy, Manang. Sobrang na to. Akala nila iuubra ang itim nilang balak. Pwes, hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Pero delikado. Paano kung may kasama silang mangkukulam doon? Sandy, pigilan mo si Blessy. Ako ang dapat nilang katakutan, Manang. Tara na, Blessy. Saan ba tayo pupunta? Sa lumang rest house sa Tagaytay. Yung property na palihim na binili ni Javier. Gamit ang pera ng kumpanya. Alam ko nandun sila. Nagdiriwang dahil akala nila'y patay na ako. Sa kabila ng panghihina, pilit akong tumayo. Hindi ko na pinansin ang pagpigil ni Manang Esther. Sumakay kami sa sasakyan ni Sandy. Habang nagmamaneho siya, kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga kuko ay tila humahaba at ang kanyang balat ay nagiging mas madilim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagngingit-ngit siya sa galit. Isang tunog na nagmumula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Sisiguraduhin kong magmamakaawa sila sa harap mo, Blessy. Tatakutin natin sila hanggang sa lumabas ang kaluluwa nila sa katawan. Gusto ko lang na itigil nila to, Sandy. Pero kapag lumaban sila, gawin mong dapat mong gawin. Yan ang gusto kong marinig. Malapit na tayo. Nararamdaman ko na ang baho ng hininga ni Javier mula rito. Umanda sila. Akala nila'y tapos na ako. Pero hindi. Kung gusto talaga nilang mapunta sa impyerno, ihatid na natin sila ngayon doon. Huminto ang sasakyan ni Sandy ilang metro ang layo mula sa lumang rest house. Madilim ang paligid. Tanging ang huni lang ng mga kuliglig at ang malakas na pintig ng puso ko ang naririnig ko. Habang naglalakad kami palapit, isang kakaibang amoy ng nasusunog na kemikal at malansang dugo ang humahalimuyak sa hangin. Hindi na ako nag-atubili. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan. Pagpasok namin, tumambad sa amin ang isang senaryo na tila direkta mula sa impyerno. Sa gitna ng sala, nakapaligid ang itim na mga kandila na ang apoy ay kulay asul. Naroon sina Javier at Vanessa. Nakatayo sa likod ng isang matandang lalaki na may nakakatakot na mukha. Sa harap nila, nakalatag ang mga gamit ko. Ang paborito kong suklay na may mga hibla pa ng buhok ko. Isang piraso ng damit at ang picture ko na tadtad na ng mga uod at itim na langis. Ba, tingnan mo nga naman, Javier. Buhay pa palang asawa mo. Akala ko ba'y tinitirik na niyang mga mata niya sa sakit? Natuntun niya pa talaga tayo rito. Blessy? Paano ka nakarating dito? Dapat ay hindi ka na nakakabangon. Akala nyo ba? Ganon nyo lang ako kadaling mapapatay? Masyado nyo akong minalit, Javier. At ikaw, Vanessa, sa tingin mo ba mananalo ka sa larong to? Bakit hindi? Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha ka ng bangkay na naglalakad. O ano, masakit ba? Sobrang hirap na bang huminga? Yan ang nararapat sa'yo. Dahil masyado kang matapang. Manahimik ka! Paliparot
ka? Hindi mo alam kung anong dala namin dito sa loob. Naamoy kita! Isang aswang! At isang babaeng malapit na sa hukay! Akala niyo ba matatakot niyo ko? Tapos na ang ritual! Isang tusok na lang at mawawala na ang hininga ng babaeng yan! Huwag niyo nang ituloy to. Itigil niyo ng pangkukulam na yan bago pa maging huli ang lahat para sa inyo. Huli na, Blessy. Pinili namin ito. Gusto namin ang yaman mo. At ikaw lang ang nakaharang sa amin. Mga Argos, ituloy mo na. Wala kang awa. Tinapon mo ako. Binasura mo ang lahat ng pinaghirapan ko. E di mamatay ka na lang. Biglang kumuha si Argus ng isang mahabang karayom na may itim na sinulid. Hawak niya ang isang manika na gawa sa basahan na may nakadikit na piraso ng buhok ko at isang litrato. Sa harap ng mga mata ko, mabilis niyang itinanim ang karayom sa tapat ng tiyan ng manika. Napaluhod ako sa sobrang hapdi. Pakiramdam ko ay may tunay na bakal na bumaon sa puson ko hanggang sa likod. Pero ang sakit na yon ang naging mitya para mawala ang kontrol ni Sandy. Nakita ko kung paano lumaki ang kanyang katawan. Ang kanyang mga damit ay nagsimulang mapunit habang ang kanyang mga kuko ay naging kasing talim ng mga kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula na tila nagniningas na uling. Ang sabi ko, tigilan niyo siya! Ha? Ano yan? Anong klaseng nilalang yan? Vanessa, tumakbo ka! Mga Argos! Gawin mo ng paraan! Patayin mo ang halimaw na yan! Mamatay ka! Sa ngalan ng kadiliman! Mamatay ka! Sa ngalan ng kadiliman? Nagpapatawa ka ba? Ako mismo ang dilim! Mamatay ka ng aswang ka! Etong sa'yo at papatayin din kita, Blessy! Sabay kayong mamamatay ng kaibigan mong aswang! Hindi pinakinggan ni Sandy ang mga bulong ni Argus. Sa isang iglap, sumugod siya sa mangkukulam kahit pa nakaamba itong itatapon sa kanya ang isang kandila. Ang kanyang bilis ay hindi kayang sundan ng mata. Sinunggaban niya ang braso ni Argus bago pa man ito muling maitusok ang karayom sa manika. Ang kapangyarihan mo ay walang silbi sa harap ng tunay na gutom! Kamay ko! Tulong! Sandy! Wag! Wag mo siyang patayin agad. Gusto ko lang sila magdusa. Ano ka ba, Blessy? Wala ka bang awa? Hindi na ako naaawa sa mga tulad nyo. Mga hayop! Sobra na itong ginagawa mo! Gago ka ba? Halos patayin niyo na ako. Pero mas sobra pang ginagawa ko. Bagay lang sa inyo to. Sige, Sandy. Inihagis ni Sandy si Argus sa pader na parang isang basahan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kina Javier at Vanessa na kapwa nakasandal na sa sulok, nanginginig sa takot. Ang dating mapang-aping mukha ni Vanessa ay napalitan ng labis na pagkasindak. Blessy, patawarin mo na kami. Javier, humingi ka na ng tawad. Itigil niyo na to! Baka patayin tayo ng aswang! Blessy, please! Tama na! Please! Muntik na akong mamatay dahil sa inyo. Tapos sasabihin mong tama na? Ano ako? Hunghang para hayaan na lang kayo? Ngayon, mararamdaman niyo kung paano ang totoong takot. Sino ang mauuna? Ang manluloko? O ang kabet? Lumapit si Sandy kay Javier. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng malalim na marka sa sahig. Hinawakan niya sa leeg si Javier at itinaas ito ng parang walang bigat. Sa kabilang dako, si Vanessa ay nagsimulang umiyak at nagmamakaawa.
Pero wala nang puwang ang awa sa puso ko. Ibinato niya si Javier patungo sa mesa kung nasaan ang mga gamit para sa kulam. Nang magulo ang mga yon at nagkalat sa sahig, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng sakit sa aking tiyan. Ang bawat kandilang namatay at bawat gamit kong nasisira ay nagpapagaan sa pakiramdam ko. Gusto mo bang makita kung paano ako kumain ng puso ng traidor? Wag! Pakiusap! Blessy, pigilan mo siya! Bakit ko gagawin yun? Ikaw ang nagdala sa amin dito, Javier. Pinili niyo ang dilim. Kaya ngayon, kakainin kayo ng sarili niyong kadiliman. Vanessa, halika rito. Tingnan mo ang picture ko. Tingnan mo kung paano mo ito dinungisan. Ngayon, ikaw ang lalamunin ng sarili mong kulam. Hindi ko sinasadya. Si Mang Argos ang may gawa niyan! Pero ikaw ang nagbayad, di ba? Ikaw ang nagutos? Lumundag si Sandy patungo kay Vanessa. Ang sigaw ng babaeng yon ay umalingaw-ngaw. Isang sigaw ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Habang pinapanood ko ang kaguluhan sa harap ko, naramdaman ko ang muling pagdaloy ng lakas sa aking mga ugat. Sa loob ng madilim na rest house, naging saksi ang bawat sulok sa bangungot na tila walang katapusan. Habang nakalupasay ako sa sahig at pilit na hinahabol ang aking hininga, nakita ko ang huling pagpupumiglas ni Argus matapos makabawi. Gamit ang natitira niyang lakas, sumigaw siya habang iwinawasiwas ang isang matalim na balisong na may bahid ng itim na dugo direkta sa dibdib ni Sandy. Mamatay kang hayop ka! Hindi mo ko matatalo sa sarili kong laro! Laro? Sa tingin mo ba ay tatalab ang bakal mo sa isang tulad ko? Angal! Bakit nabali lang? Sa isang iglap, dahil sa pagsugod ni Argus, narinig ko ang nakakangilong tunog ng nababaling mga buto. Binitawan ni Sandy ang braso ng mangkukulam na naging lundo na at wala ng buhay ang posisyon. Hindi pa nakontento, hinawakan ni Sandy ang balikat nito at itinulak ng buong lakas. Isang malakas na lagutok muli ang umalingaw-ngaw. Nabali ang mga buto ni Argus sa likod at binti. Tignan natin kung makapangulam ka pang hayop ka! Pakiusap! Tama lang! Diyos ko! Vanessa, anong gagawin natin? Hindi siya tao! Blessy, batawan. Patawarin mo na kami, batawan. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Dahil sa sobrang takot, tuluyan ang bumigay ang tuhod ni Javier at Vanessa. Mabilis silang lumuhod sa harap ko habang si Sandro ay nakatayo sa likuran nila. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhala na handang lumamo ng kaluluwa. Blessy, sige na. Parang awa mo na. Ititigil na namin lahat. Hindi na kami magpapakita sa'yo. Lahat ng pera, lahat ng properties, ibabalik ko. Huwag niyo lang kaming patayin. Nagsisisi na ako, Blessy. Nadala lang ako ng inggit at kasakiman. Patawarin mo ako, nagmamakaawa ako. Ayoko pang mamatay, ayoko pa. Bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Blessy. Javier, minahal kita. Pinagkatiwalaan kita. Ikaw naman, Vanessa. Tinanggap kita sa bahay ko. Pero tinangka niyo ako patayin. Napaupo na lang ako sa sahig. Hindi ko na mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Ang bawat hagulgol ko ay punong-puno ng pait at panghihinayang. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko sa loob ng isang iglap. Habang umiiyak ako, dahan-dahang lumapit si Sandy sa dalawa.
Ang kanyang mukha ay nasa pagitan pa rin ng pagiging tao at aswang. Ay, marunong pala kayong matakot. Akala niyo ba ay ganun lang kadaling humingi ng tawad? Matapos niyo siyang saktan ng ganito? Patawad. Patawad, Sandro. Usap tayo kung ano mang pangalan gusto mo. Pakiusap, pigilan mo ang sarili mo. Hindi na kami uulit. Sumusumpa kami. Sumumpa kayo! Sumumpa kayo sa harap ng dugong dumanak dito na kapag muli kayong gumawa na kahit anong hakbang laban kay Blessing, kahit saang sulok ng mundo kayo magtago, hahanapin ko kayo at hihimayin ko ang mga laman niya! Sumusumpa kami. Kahit ano gagawin namin, lalayo na kami. Hindi na kami babalik sa buhay niya. Hindi na. Tumingin si Sandy sa akin. Tila naghihintay ng aking hatol. Tumingin ako sa dalawang taong nasa harap ko. Kahit gaano kalaki ang galit ko, alam kong ang pagpapatuloy ng dahas ay hindi magbibigay sa akin ng katahimikan. Sapat na yan, Sandy. Itigil mo na. Sigurado ka ba, Blessy? Isang kumpas ko lang. Wala na ang mga problemang to. Ayoko nang may dumanak ng dugo. Javier, Vanessa, ibalik niyo ang lahat ng kinuha niyo sa akin at umalis na kayo. Kapag nakita ko pang mga anino niyo, hindi ko napipigilan si Sandro. Salamat, Blessy. Salamat. Nagmadaling tumayo ang dalawa. Halos magkandara pa sila sa pagtakbo palabas ng rest house nang hindi man lang nililingon ang sugatang si Mang Argus. Naiwan kaming dalawa ni Sandy sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahang bumalik ang anyo ni Sandy sa pagiging normal niyang sarili. Pero bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pagod. Ay, masyado kong mabait, Blessy. Pero kung yan ang magpapatahimik sa'yo, rerespetuhin ko. Hindi ito tungkol sa kabaitan, Sandy. Tungkol ito sa pagpili sa sarili ko. Ayoko maging katulad nila. Salamat sa pagliligtas sa akin, ha. Hinatulan ko sila ng kalayaan mula sa aking puot. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako para sa kapayapaan. Habang inaalalayan ako ni Sandy palabas ng bahay, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Ang bakas ng pait at ang madilim na anino ng kulam ay tila isang masamang panaginip na lang na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay, hindi na panghihina ang nararamdaman ko, kundi ang init ng sikat ng araw at ang sigla ng isang pusong malaya. Ang dating maputla kong mukha ay muling nagkaroon ng kulay at ang bawat ngiti ko ay hindi na pilit. Tumunog ang laptop ko sa mesa. Isang video call mula sa Canada ang sinagot ko. Oh, Blessy. Tingnan mo nga naman. Ibang-iba na ang aura mo dyan. Sabi ko naman sa'yo, basta piliin mo ang saya. Susunod ang lahat. Salamat, kuya. Tama ka. Noong una, akala ko hindi ko na kayang bumangon eh. Pero heto ako ngayon. Ang laki na ng growth ng business natin simula nung ako na uli ang humawak ng buo. Proud na proud ako sa'yo. At balita ako ha, wala na ring paramdam yung dalawang hayop na yun. Wala na, kuya. Tiklop na sila. Balita ko lumuwas na sila ng probinsya at namumuhay ng tago. Hayaan na natin sila. Ang mahalaga, payapa na tayo rito. Mabuti naman. Sige na. May meeting pa ako dito. Mag-ingat kayo palagi dyan, Sandy, ha? Sabihan mo ang kaibigan mo pag uwi ko. Ako naman ang malilibre sa kanya. Pagkaputol ng tawag, saktong pumasok si Sandy sa gate.
Bitbit niya ang paborito naming mga pagkain. Mukha siyang normal na tao. Masaya, makulay ang suot, at laging may baong biro. Pero sa tuwing magdatama ang aming mga mata, alam ko ang totoo at ang katotohanan yun ay isasama ko hanggang sa hukay bilang pasasalamat sa kanya. Hay naku girl, ang traffic sa labas. Pero care lang, dahil blooming ka today. Parang hindi ka nasugatan ng kahit anumang karayom noon. Sira. Salamat uli, Sandy, ha. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako rito para makipagchismisan sa'yo. Ano ka ba? Past is past na yun. Ang mahalaga, back to normal na ang lahat. At huwag ka mag-alala. Ang secret natin, sa atin lang yun. Pangako, Sandy. Hanggang sa huling hininga ko, walang makakaalam kung ano ka talaga. Mananatili kang si Sandy, ang pinakamatali kong kaibigan. Yan ang gusto ko. O siya, kain na tayo. Gutom na ang mga, alam mo na. Ay, joke lang. Nagtawanan kaming dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kulang o sa dahas, kundi sa kakayahang magpatawad at magsimula muli. Ang lihim ni Sandro ay baon ko sa aking puso. Isang paalala na ang tunay na halimaw ay wala sa anyo, kundi sa gawa ng tao. 10 taon na ang lumipas. At kung titingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko na makita ang bakas ng babaeng halos maubos noon sa pait ng panloloko. Sa wakas din, dumating ang lalaking itinadhana para sa akin. Isang taong hindi kailangan ng sumpa para manatili dahil tapat na pag-ibig ang kanyang sandata. Mayroon na kaming 2 anak na nagbibigay ng bagong kulay sa bawat umaga ko. Ang aral na hinding-hindi ko malilimutan, ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kalayaan. Natutunan ko na kapag isinara mo ang pinto sa dilim, doon lamang makakapasok ang tunay na liwanag. Wala nang kulam, wala na ring takot. Tanging pasasalamat na lang ang baon ko. Ngayon, ang buhay ko ay hindi na isang trahedya, kundi isang magandang simula na walang katapusan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Paalam. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga loyal listeners dito sa Aswang Radio. Ako po ang inyong lingkod, DJ Paola. At naku, heto na naman tayo sa isang kwentong talagang magpapatayo ng inyong balahibo. Hindi lang dahil sa takot ha, kundi dahil sa tindi ng pasabog at betrayal, ganun. Grabe itong kwento ni Blessy, no? Isipin nyo, ang asawa niyang si Javier nagawang magpasok ng kabit sa mismong bahay nila. Tapos, pinagpanggap pang kasambahay. O, diba? Itong si Vanessa naman, naku, napaka-provocative at walang galang kay Manang Esther. Naku, akala mo kung sino. Yun pala, may masamang balak at gumagamit pa ng kulam at ano pa nga ba yun? Mahiwagang langis, ganun. Naku, nakakasulasok isipin na dahil lang sa inggit, tapos kasakiman. Nagawa nilang pahirapan si Blessy hanggang sa magsuka ito ng mga buhay na insekto. Pero, ang pinaka-plot twist dito kumbaga, mga kaaswang, ay ang ating bida kontra bida. Yan. Si Sandro o Sandy. Akalain nyo, ang pinakamatalik na kaibigan ni Blessy ay isa palang totoong aswang. Naku, pero alam nyo, dito mo makikita na ang tunay na halimaw,
wala sa anyo, kundi nasa gawa. Mas nakakatakot pa yung mga taong mukhang normal pero ang itim ng budhi. Kaysa naman dito kay Sandy, di ba? Na aswang nga pero ang puso niya tapat at handang magtanggol sa kaibigan. Ako, saludo talaga kay Sandy. Heto ang mga aral na dapat nating itanim sa ating mga isipan mula sa kwentong ito. Una siguro, huwag basta-basta magtiwala. Kahit sa sarili mong asawa, maging mapagmasid sa mga ikinikilos ng mga tao sa paligid mo dahil ang instinct o kutob ng isang tao, lalo na ng mga kababaihan, madalas tama yan. Pangalawa, eto, take note, pangalawa. Ang paghihigante ay hindi laging sa pamamagitan ng dahas. Ipinakita ni Blessy na ang pinakamasakit na ganti ay ang pagpili sa sarili, ang pag-unlad at ang pagpapakita na kaya mong tumayo nang wala yung mga taong nang aalipusta sa'yo, ganun. Pangatlo, ang tunay na pagkakaibigan ay walang pinipiling anyo o pinagmulan. Si Sandy nanatiling tapat kay Blessy, 'di ba, sa kabila ng kanyang lihim. Pinatunayan niya na ang pagkatao ay sinusukat sa malasakit at hindi sa kung anong lahi o uri kakabilang. At huli, ito last na to ha, promise. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kalayaan. Kapag isinara mo yung pinto sa dilim ng nakaraan, doon lamang talaga makakapasok ang tunay na liwanag ng bagong simula. So, bago pa man tayo magpaalam mga kaaswang, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po yung reaksyon ninyo sa ginawa ni Sandy? Tama ba ang naging desisyon nila ni Blessy? I-comment nyo naman yung mga insights ninyo at natutunan dito ha sa comment section natin. Muli, ito ang inyong DJ Paola na nagsasabing, hindi ako nangangain. Maliban na lang kung ikaw ang uulamin.